Ito hong Office of the Ombudsman, inatasan si former House Speaker Martin Romualdez na sagutin ang mga kinakaharap na reklamong plunder, graft at iba pa. May balita si Bombo Grant Hilario. Inumpirma ng Office of the Ombudsman na kanilang inatasan na si former House of Representatives Speaker Martin Romualdez na sagutin ang mga reklamong kinakarap patungkol sa korupsyon. Sa mensaheng ipinadala ni Assistant Ombudsman Attorney Miko Clavano, kanyang sinabi na nag-issue na ng kautusan ang preliminary investigation team ng Tanod Bayan sa dating House Speaker at mga correspondents nito, kung saan inatasan sila magsumite ng counter affidavits o kontrasalaysay bilang kasagutan at depensa sa mga reklamong isinampa laban sa kanila. Kasalukuyan kasing nasa preliminary investigation stage na ang mga reklamong kinakarap ng mamabatas tulad ng plunder, graft at money laundering. Kaugnay pa rin ito sa pagiging sangkot ni Leyte 4th District Representative Martin Romualdez sa isyu ng korupsyon, partikular sa manumalyang flood control projects ng pamahalaan. Kasunod ang kumpirmasyon ng Ombudsman nang ianunsyo mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address ang patungkol sa paghahain ng Ombudsman ng patong-patong na mga kaso laban kay Representative Romualdez. Kahit paanya'y masakit dahil sa kanya itong pinsan, tiniyak ng presidente na ang pagiging leader ng bansa ay hindi para sa pamilya at kaibigan, kundi upang paglingkuran ang Pilipinas. Ang mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Ayon pa kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, batay sa dokumento inisyu ng Tanod Bayan, binibigyan ng 15 araw mula sa pagkakatanggap ng kautusan ang dating House Speaker at mga correspondents upang magsumite ng kontrasalaysay. Anyaya, sa oras na makapagpasa na ang mga respondents ng kanilang mga counter affidavits, diretso na ito sa pagiging submitted for resolution ang mga reklamo. Subalit sa makaraang press conference ng Tanod Bayan, nilinaw ni Ombudsman spokesperson Clavano na ang mga reklamo plunder, money laundering at iba pa laban kay former House Speaker Romualdez ay hindi nangangahulugang otomatikong guilty na kagad ito sa kaso. Paliwanag niya, ang preliminary investigation stage ng Tanod Bayan ay isang proseso kung saan tutukuyin at idedetermina ng prosekusyon kung may sapat ng ebidensya para tuluyang iakyat at isampa sa kaukulang korte. A complaint for preliminary investigation is not a conviction. It is not, at this stage, a formal charge before a court. It is the office's determination that the evidence gathered is substantial enough to warrant a full and formal inquiry into whether or not the case should be filed in court. Every respondent will be given the opportunity to answer. The presumption of innocence stands, as it must, unless and until proven otherwise in the proper forum. At this point, we will ask the respondents, including former Speaker of the House, Martin Romualdez, to answer the allegations contained in the complaint and put forth his defense. Si former House Speaker Romualdez ay pinararatangang central figure sa flood control projects anomaly, ngunit patuloy lamang itong pinabubulaanan ng mambabatas. Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!